Good morning po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ang iyong lingkod. So today is April 7, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Nails and Lodges Lane sa may Caloocan, Macario, Senior Street, Barangay 63, Chris Park West, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may UST Hospital sa may Leon Maria Guerrero Drive, Sampaloc, Manila po yan sa may UST. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakunan natin sila. Disclaimer lang po ang content natin sa live at hindi ang passenger, kaya naman saman para may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkol. Lahat po wala pong pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkolan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya munti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Ay, Diyos ko. People said, yung crime yan yung pinag-aralan namin, you have to go after the small one, then the big ones become clear. So, sabi niya, let's make the streets safer. It is our job to make
paliwanag ng media yun, trabaho niya yan. Pero trabaho namin ay, yung pa naman namin yung lalo na yung trabaho namin, lalo na yung mga araw-araw na ginagawa ng mga tao. Kaya dyan na po yung Safer Cities Initiative, Safer Cities Initiative. Okay. Secretary, tanongin, ito kasing kampanya na ito ay natin na may mga pundasyon nito, mga ordinansa ng mga lokalidad, hindi mo pa ng mga Luzon, municipality. Bakit kailangan humantong tayo na kayo na mismo pa ang kumitis dito, Secretary? Hindi ba ito pwede trabahin na LGU, pati po ng mga barangay level? Pwede naman, pero hindi concerted, hindi yun na event ng effort. Ngayon kasi, lahat ng cities, siyempre, di ba dyan nakatira Caloocan, nagkatrabaho sa Makati, sakay ng tren. Hindi naman pwede sa Makati City na sa Caloocan. Dapat yan, concerted effort talaga para sa lahat na ikita ang pananaw ng mga barangay, ikita ang pananaw ng polis. Kung may emergency, kung may makulit, tumawag sa 911. Halimbawa po, nakikinig kasi ng taong bayan at saka ng problema ng Pilipinas ng energy crisis. Pero itong pagtutuunan ng DILG, baka para po sa ibang tao, mababaw itong kampanya na ito. Pero kung kayo po magpapaliwanag sa amin, ano ang idudulot nito na buti sa buhay ng mga Pilipino? Alam nyo, Weng, Johnny, anak kayo, di ba? At alam nyo, dahil sa gabi yan, mag-aaral, nagtatrabaho. Hindi ba mas mapapanahin kayo matutulog sa gabi? Kung alam nyo, safe ang ating mga lansanan, na kahit nagpa-public mga anak natin, na wala nagpo-commute, o nagka-grab, alam mo na safe silang makaka-uwi. Hindi ba kasama sa well-being ng bansay at sa well-being ng bawat listahan? Alam ko maraming problema, alam ko energy crisis tayo, pero DILG ako eh. Trabaho ko yung system order, yung safety. Gagampan ako ang aking mandato sa gantong paraan, yung maliliit na bagay na lumalaki ang epekto. Okay. Ito lang, Secretary, alam ko, actually, may napakahalaga na, napakahalaga po sa pinito dahil kung natatandaan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang utos yung pagpapanatili ng kaayusan sa barangay level. Ayaw niya na may karaoke. Ay, bawal yun. Pinagbawal ni Tigong yan noong mga panahon siya namumuno sa bansa. Ito lang yung secretary, yung pagtatakda po ng oras. Pwede daw yata magkaraoke at alas 10 pa. Tama ko ba? Ako, alas din talaga yung datayagan na. Kasi matulog yung kapitbahay ko kung hanggang alauna nagkakaroon yung Ibibalik na yung dito pa naman sa atin, uso, birit. Di ba? Paalakasan talaga. Bigyan naman ko kayo ni matulog. Pagpatulog naman kayo ng iba. Kami po ni Rowan na, matulog kami alas 8 ng gabi. Paano po yung mga gusto matulog na alas 8 ng Pero gabi? hindi ko masyado ng late yung 10 p.m., Secretary. Dapat di Well, that's reasonable kasi last shift ng trabaho ng 10 p.m. Yung last shift sa gabi. Oo. So, I think that's the most reasonable na cut-off. Kung mas maaga pa naman doon, baka na-operate masyado. May happy compromise na yung 10 p.m. 10 p.m. So, ito ay para dun sa karaoke. Yung Karaoke. sa karaoke ito. Ayun. Sa videoke. At saka yung curfew ng mga 18 and below, dapat may 10 o'clock sa bahay. Sa bahay na. Ito ang para Secretary sa curfew. Kung ang bata, below 18, naglalakad sa kalye, menor de edad ito, siya ba ang paparusahan o magulang niya? Pareho. Nataling sa DSWD yan. Pero kung recidivis na makulit talaga, magulang na rin naman natin. Okay. Ano ang parusa tatanggapin ko ng magulang sa video? Titignan ko pa yung batas pero pareho sila dyan. May responsibility kasi ang magulang sa mga bata eh. Sila dapat ang nag-aalaga kung sigurado matutunan sila sa bahay. Ano po yung magiging sandigan ng o basihan ng pagpapato sa kanilang ng parusa? Ang lahat po ng mga LGU natin may mga ordinance na para dyan. So hindi po national law yan, but ordinances in the city. Pag sinabi nito na sa ordinansa, pag ikaw uminom ka sa kalye, nahuli ka, 2,000 piso, may community service ka na 6 na buwan, yun ang ipapato sa Ayan, kanila. mga ganyan yung mga kaso niyan. Pero depende yan sa city. Pero madalas kahit ganyan na level. Kung may ordinansa na, bakit nangyayari na? Secretary. Yung tanong. Ano ba? Ano ba? Kung meron ng ordinansa, bakit ba nangyayari? Ba't kinakailangan yun? Kasi hindi nga concerted effort eh. Iba kasi kung nasa national consciousness na bawal talaga. Siyempre, kung sa dami na ginagawa ng barangay, hindi
ginagawang priority mo yan. So ngayon, ang pinaka-effective dyan, barangay. Pero, ang pinaka-primary siya barangay. Pero, pinaka-effective police. Kasi ang barangay, nakikisama rin yan eh. Diba? So, ang police kasama nila ngayon para maganda talaga at para siguro na lahat ng mga lantangan natin. Tama ba kasi yung nanatiling merong ganyang ingay, pollution dahil yung barangay nakikisama? Wala ba silang pananagunan dito, Secretary, pagka Yun na nga. Kaya nga, meron din. Kaya nga dapat sabihin ng mga tao 911. Tumawag kayo kahit saan naman sa Pilipinas 911 na ngayon. Tumawag kayo, specify nyo. Wala. Tapos. Okay, Secretary, kung halimbawa, doon sa wag bawal ka magsuot, maglakad na nakatapless ka, shirtless ka, bawal ka uminom sa kali, nakalatag ang lamesa mo, bangko, nag-iinom ka kayo magkukumpari, bawal din ka magpagsensiyan at dapat yung video kay karaoke ka pa. Pero doon sa curfew sa mga minor de edad, mayroon bang konsiderasyon doon? Pero po, papakita nila yung enrollment card nila. Iba dyan kasi yung mga college, alas 8, alas 9, last sila, pauwi pa lang sila, alas 6. So may consideration na. Iba dyan, nagkatrabaho na sa mga factory. Katulad namin sa Cavite. Ang last shift namin, alas 6. Meron dyan 18 years old, sabi agad na magtrabaho. Kung pauwi sila galing trabaho, ipakita lang na yung work ID nila may consideration na. Okay, Pero yung palaboy-laboy lang, ay bawal. so kayo mga nagagang ward, ang secretary, ang dami Yan. mga bata na Yung mga, nagagang ward. hindi na nga ako pinunod yung mga ganyan na yan, yung mga bata mo na magawa. Ayun talaga, pag-uuli na lang yung lahat. Tama. Tama, So, ano yan eh, bunga ng social media yan eh. Kasi na nag-aataran na magkatastokan sila na may kumakita sa kanya, yan, salpo ka na. Lahat yan, kita rin namin. Sige na, we have to make the Philippines safe, and it's our responsibility. Kanina, collective responsibility, hindi yung responsibility ng pulisya, pero responsibility ng lahat ng mamamayan. Kung may makita kayo mali, tumawag ka agad kayo sa 911, pupunta ang agad ng mga pulisya. Okay, doon sa possibility naman na may mga pulis na umapuso at ibigay sa kanila ng additional government secretary, ano po ang inyong appeal? Ay, siyempre, ang pinaka-number one na laban dyan, cellphone. Video nila kung abusadong pulis. At ako, naikit ako dyan. Mabigit ang kamay ko sa particular na comment sa abusadong pulis. Ihatanggal ko talaga. Okay. Yung issue tungkol po sa oil price hike at yung presyo ng produktong petrolyo, meron po ilang mga gasolinahan. Hindi pa marating ang Tuesday o Monday, sarado na. Tataas na, Sarado na. wala na raw sa... Stop. Oo. Meron bang mga anong participation ng DIA nyo kaya ng police? Hindi po eh. Ano po yan eh? DOT po yan, tsaka DTI. Sila po ang in charge po dyan. Kasi line between the criminal enterprise ang ginagawa nila eh. Hindi kami sigurado. So, pero ang makakaalam yan, DOE tsaka DTI. Okay, so labas ng CISG. So, ang CISG, tumutulong sa pag-monitor ng mga nagsasara ng mga gasolinahan, secretary. Oo, siyempre, titigan namin kung... Pero wala kasi kami police powers para tignan yung ano nila eh. Yung kung ano naman ang tangke. That's the commerce of finance nila yan eh. So, ang tanging makagawa ng PNP doon ay silipin lang kung nagsara, tanongin kung bakit nagsara, and that's it. Ganun lang. Usually, DOE tsaka DTI talaga ang mag-monitor yan, hindi kami. Okay. Pwede ba namin matanong sa inyo anong pinakahuling development kasi maghanap natin kay Saldi ko? Well, si Saudi ko, naka-apply na kami ng red note. I think we should get the red notice anytime this week or next week. Yapang ang latest balita namin nasa Vietnam. Okay. Anong Vietnam. efforts? So, inaano namin, gumagawa kami ng diplomatic efforts para kontak yung counterparts namin doon. Para tignan yung my education record nila kung doon talaga. Pero latest intelligence sa akin, nasa Vietnam siya. Natrace nyo na kung paano siya nakalabas ng bansa, secretary? I think sa backdoor siya tumaan eh. Yung a-announce sa arrest na siya. Sa Mindanao, papuntang Malaysia. Tapos umabot siya ng Vietnam. So matagal na siyang nakalabas ng Pilipinas, so ina-announce na for arrest na siya. Mga 2 weeks before yata nakaalis na tayo backdoor. Okay, alright. Saan tayo doon, secretary? Meron ba tayong extradition treaty sa Vietnam? Meron. So,
din. Sigurado lang namin ngayon, kausap na nung recipient, yung mga counterparts nila, kung malalaman natin yung gusto. Pero si Saldi, nasa Portugal pa rin. Portugal pa rin siya. Alright. Secretary, thank you ha. Ay, teka, sandali. May pahabol kami. Kamusta ang Bureau of Fire Protection? Naubos na yung mga tawag doon Awan ng Diyos, siyam na raan ng tinanggal ko, yung mga fire inspectors, hindi pa rin tumitigil eh. Hanggang ngayon? Oo, hindi naman niliga. Ay, yung 45 na pinakamataas sa DFP, tinanggal ko na, kinasuhan ko lahat dito dahil sa districting nila. Tapos yung fire inspectors, nilagyan ko na ng body cam. Diba, magaling, pinaka-transaction nila, over the phone. Hindi live. So ano ginagawa ninyo? Paano nyo na nasasapat yung mga yan? Yung gumagawa na So, wala na, pumabait ba kayo hindi. Para sa akin, lahat kayo magkakasama na. Tinanggal ko po na lahat. Mga ibang mga bata pa nakasabutin siya. Dati ko rito, tingnan natin kung gaganda ang sistema nila. Pero ang systemic change talaga dito pangyayari, ang i-couple ang business permit sa fire inspection permit. So kasi hold up yan eh. Hindi ka makakatuta ng negosyo kung wala kang fire inspection permit. Dapat separate na yan, hindi na siya magkasama. Linawin ko lang, Secretary, yung 902 na fire inspector sa sinibak ninyo, lahat ba yun may sabit? Merong ginawang kalokohan? Or ilan lang sa Kasi kanila? parang may sistema na sila lahat eh. Hindi pa rin tumigil eh. Alam nila kung paano sikot-sikot para pailaliman ba? Oo eh, nilalaro lang kami. Kaya ako pinakayo ko, ginagago ko eh. Ginagago na nila ako. Lahat na ng pakiusap, ginawa ko. Lahat ng technology, ginamit ko. Pero mas magaling talaga sila sa akin. Surrender na ako. Tatanggal ko na lang sila. Ilipat ko lang sa ibang lugar. Lahat po ba yung kakasuhan? Hindi wala kaming actual case ma-develop. Pero ang daming complaint. Takot lang sila makukuman. Para sila balikan. Eh, hindi na dadalahan yung Mula big time na negosyante ka small time, ang dami na po-complaint sa akin. Pero hindi sila mananagot sa batas kung na naman ang kaso, Secretary. Unti-unti kung makikisulat up kami, ay importante lang maayos ko muna yung sistema. Na bago yung full proof. Pag hindi ko full talaga ang business permit sa fire inspection permit, mawawala lahat yan. Ayun kasi ginagamit na ako pang hold up eh. Yung hindi ka makakanegosyo kung wala kang fire inspection permit. So paano tatanggalin sa listahan? Ang requirement? Out of it. Kasama yun eh, kasama sa requirement yan eh. Iiwalay lang. Lalo na itong NCR, pinakababag. Kaya lahat ng inspector ng NCR, iniipan ko talaga eh. Magkano daw ba kinabuhanin, hinihingi nila Secretary kapalit ng mga permit? Ay, ang isang fire extinguisher, ang halaga nun dapat 1.5 lang, sinenta nila 5,000. Pero Yung mga na-racket yan. permit, ano Tapos kapalit nun? sumisipa yan ng pagkapataas. Sa nepe nila hanggang ano, pataas. Pataas yan. Requirements yan, para nila. Ano yun, sir? Para may quota na may bibenta na May quota, may quota sila. Na bilang na nila kung ilang negosyo sa bawat region nila, bawat lugar nila, tapos may quota sila, bawat lugar. Okay, doon sa mga permit naman, magkano ang kapalit nun? Meron dyan. Meron akong isang doktor na malapit sa akin, sa Pasig. Para lang magkaroon siya ng occupancy permit. Sinarge siya kanya ng BFP, 30,000 na benefit. Bahay lang yun, bahay. 30,000. Mahal ng permit ng DFP, ah. Mahal ang Ang permit ng mga yan, grabe. Kaya hindi ko talaga sila titigilan eh. Diba, tignan natin tinulong ang pikon ng dalawa. Diba? Alright, o sige. Mag-surrender. Baka namin yung mga development. In the meantime, bawal mo magsuot ng fishnet kasi parang hindi siya nakaubad. Tama ko ba? Bawal po, bawal Bakit kita naman ang kumag sa official kanya. na lalaki? Dahil may responsibility naman. Kung hindi ako kumag sa kanya, pwede mo magsabi. I think yung kampanya din ito, Secretary Joel, iba parang pagbabalik ng urbanidad eh. Kasi marami lugar sa atin nawawalang urbanidad eh, di ba? Damay niyo na rin yung mga sampayan na kung ano, pati underwear nakasampay sa gilid ng bahay, Secretary. Opo, opo. Di ba? So marami tayong gagawin unti-unti. Inubitan ko lang dito. Ito yung mga open muffler na may ingay. Mga bata na kamotor, gusto may ingay motor nila. Sunod yan. Marami tayong to make the city more livable, more tolerable. Salamat naman. Diba? Secretary. Stressful lang ang bayan ng buhay ng Pilipino. These small things matter. Ano? Nag-a-add na sila para maging mas tolerable ang buhay natin. Secretary John Vic, salamat. Good morning, sir. Thank you. Maraming salamat po. Secretary John Vic Remulla, mga kapuso, yung sampay, pagka pinagbawal mo yan, pag mawawala din yung mga manananggal. Dahil? Manananggal na sampay.
manok nakalagay. Dapat barangay mismo nagsisimula na magkagantuhan. Sabay lang mga kapuso, magbibigay tayo sa ilang mga paalala. Ang oras po natin, alas 8:27. Radyo na, ha? Labanan na fake news. dapat totoo. Mga kapuso, kapag buhay ang nakataya, hindi ba dapat ay maging maingat tayo sa ating mga pinipili? Kaya naman pagdating sa gamot at vitamins, hindi pwedeng doon lamang tayo sa mura, pero hindi sigurado sa quality. Tandaan, ang kalusugan, lalo na ng ating pamilya, ay mahalaga. Kaya, paalala ng Unilab, piliin na may quality. Yung gawa ng mga totoong eksperto sa gamot at chinek ng paulit-ulit para sigurado kang tumatalaw. Safe, pero sulit sa halaga. Kapag kalusugan ang pinag-uusapan, dapat Unilab quality. Airport na kami, saan ka na? Pero yan na. Ha? Di ba mamaya na rin ang flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM ang flight natin eh. Para malinaw. Standardized check for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PD Idol on TikTok and follow. Bentahan dyan, sa kaliwa na yan. 6 a.m. Doris, mula ng bentahan dito sa Kaliwa Court sa Bali. So far na rin naman, talagang manapos silang spot dito dahil nakikita pa natin ito yung mga saksa ng LFD ride. Pero siyempre, limited lang din ito eh. Siguro nasa 500 to 1,000 lamang kung talagang ibigay nilang number para doon sa mga pipila. So, ganyan lang yung mga bilang individual na maaaring makakuha ngayong araw at makabili na itong 20 pesos kada kilo na bigas. Tapos, maximum ano lang din yan, may maximum kilogram. 10 kilo lang yung pwede nilang mabili ngayong pagpunta nila dito. Ayun. Sorry sabi ko doon. Nico, but 6 pala. Sorry. My bad. Ayun, Nico, sabi mo 10 kilos lang per individual pwedeng i-avail ng mga pupunta dyan. Pero ang tanong ko Nico, asali hindi nakapag-online kasi hirap talaga yung iba o wala namang gadget. Meron ba dyan someone from EA na pwedeng mag-assist walk in, pero dyan na sila mag-online? Possible ba yun? Wala so far, tayo na dito na mga pagdating sa Tagabagay Culture o Taga-Kaliwa Store na tumutulong tungkol sa mga nakapila naman sa labas itong Bureau of Management sa Quezon City. Doon sa may tayo dati, hindi ka makikita yung mga nakapila. Wala tayong nakita na Ano po? dito na lang po, dito sa likod ng online. So talagang kanya-kanya, kami pick up yung mga nag-walk-in para makapag-register talaga online. Yung para na dahil na payagan na sila para na lang talaga makapasok na ngayong araw. Forward na lang po. Silang nakaupuan nila. So try nila ulit pa rin talaga sila dahil sa karamihan sa kanila ay senior citizens at hindi sila ganun kabiyasan. Hindi sila steady talaga sa paggamit ng mga report. Wala pa pong pa. Anong oras ba yan? Bibili muna ako ng kape, pakihintay lang. Sige po. Alam mo, di ba, Wala po. Sisya na po. ibang site. Forward na lang. Dito lang ako sa... So far, bago dun sa mga nakapalayan natin na mga nakapila dito, ang karagila, ito lang talaga, yung Kaliwa Store dito sa Quezon City, na maaari silang puntahan para makabili na ng 20 pesos kada kilo na bigas. Kasi pinadahin talaga to, sorry, pa talaga ito galing pang Fairview, galing pang Payakan, galing Batasan. So kung meron talaga doon sa kaligang nila, na may magbibilan, siyempre hindi naman sila magpapakahirap pa pumunta sa pulina na napakaaga kung meron namang mas malapit sa kanila. Kung sila dito, ibig sabihin, wala malapit doon sa kanila, sa bahay nila, sa Kaliwa Store, sila talaga sila makakabit ng kurang bigas. Ayun. Maraming salamat, Nico Pagsik. Maraming salamat. Thank you sa update. At sana mabigyang solusyon yung problema ng partner sa pag-online. Correct. At bilisan ninyo dahil nawawalan na rin yung pasensya. Kung ako mawawalan na ako ng pasensya dyan. At dahil nawawalan ako ng pasensya, Bago pa wala ng pasensya, Aha. ang kasama natin si Trishalin, natawagin na natin siya partner. Dahil Titinda, dapat kay 20 hanggang 30 pesos kada kilo ay tinaas.
ng kanilang tinda. Pero sila na ang pumapasa nito para hindi masyado mabigatan ang kanilang mga customer. Bagong Basita! Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP nilinaw na wala po silang deklarasyon kaugnay ng tigil pasada. Ayon kay Orlando Marquez, presidente ng grupo, magkakaroon pa lang sila ng pulong bukas kasama ang ibang mga transport group kaugnay ng magiging hakbang sa gitna po ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Hindi ko Kahit man- wala pang tigil pasada, marami na umunong PUV driver ang hindi na talaga Maso- bumabiyahe ngayon at namamasukan na muna sa ibang trabaho gaya ng pagkakarpintero. Magkalat ng fake news na may kaugnay naman sa enerhiya mahigit na tututukan ng Philippine National Police. Pinakilos po o pinakikilos na ni PNP Ayun. ng Police So, General Jose Melencio na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa mag-iingat. God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Sa pagpapakalat naman ng disinformation. Nangako naman ang PNP chief na habulin, kakasuhan ang sino bang mapapatunayang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Bagong Basita! Isang Pilipina nasawi sa mission at sa Israel ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Sa pahayag ng GFA ngayong umaga, sinabing namatay ang Pilipina sa mission at sa isang resident sa Haifa, Israel noong gabi ng April 5. Nasawi po siya kasama ang asawang Israeli at kanyang mga biyanan. Naibalan na raw po ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pamilya ng Pilipina ang nangyari at binigyan ito ng kaukulang tulong kabilang ang arrangement para sa pag-repatriate ng mga labi sa lalong madaling panahon. Bagong Basita! Mga reports sa ating mga Super Radio reporters. Solar-powered e-jeep, meron pala nito, Joel. Ipapakalat ng pamahalang... Oo, dapat sa Metro Manila, ng buong Metro Manila. Ipapakalat po ng pamahalang Luzon ng Marikina para magbigay ng libreng sakay. Detalye, Mark Makalalan. Mark. Ilunsad ng pamahalang lungsod ng Marikina ang kanilang anim na eco-friendly na solar-powered jeepney. Ang Marikina Mayor Mansidoro gagamitin ng solar-powered jeep para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng test drive at transport organization ng LGU